Hi mga loves! Grabe kakapoy naman mo eh. For today's video ay magtanong na naman po ako ng luya at tinanggal ko pala dyan ang mga luya na hinarbisan ko na kasi binago ko sila. At dito ko naman sila nilagay. Kaya for today's video ay magtanim na naman po tayo para meron tayong aanihin pagdating sa panahon, o diba? Kaya watch mga loves! At ayan na po ang inyong Aling Nida. Kanina pa po yan nag-start mga loves, pero ngayon ko palang naisipan na mag-video-video. O nakalimutan ko na mag-upload pa pala ako sa YouTube ko mga loves. Kaya ayan po ang aking gawa. So mahirap man po talaga siyang gawin, pero napakasarap sa pakiramdam na makapagtanim ka, na may makikita ka na unti-unting nabubuhay na mga tanim, o di ba? Napakaganda talaga sa pakiramdam kasi nga mahilig po talaga ako sa ano ba to eh. Ang hirap pala mag voice over mga loves. Nabubulol talaga ako kasi nga, di ba? Bisaya ang person kaya nahihirapan magtagalog. At ayan na po ako, natapos ko nang nalagyan ang mga sako ng lupa at tinatamnan ko na siya. So nagtanim pala ako ng kangkong mga loves. O di ba? Masarap yan mga loves. Kasi pwede yang igisa mo, lagyan mo ng oyster sauce. Napakasarap na ulam na talaga. So kailangan lang talaga isako mo siya. At ayan na ang aking mga tanim. Yun po yung tinanim ko nung nag-video po ako mga loves. 1 week na po yung nasa doon sa loob. Pero nilabas ko na kasi nabubuhay na yung mga dahunan ko. At ayan po ang aking mga luya. At ang aking mga nagawa nung araw na yun. So napapagod ako noon mga loves. At ito naman po yung dito sa kabila na may mga bulaklak, na may nangabubuhay na talaga siya. Yung dahonan ko dito, buhay na buhay na. Isang piraso lang po ang tinanim ko dyan. Pero tingnan nyo yung mga loves, ang dami-dami na po. Tingnan nyo, nagiging 5 sanga na siya. O diba, ganyan talaga pag nagtanim. Isang piraso lang, dadami at dadami. At lalo na paglagyan nyo siya ng matataba na lupa. So kailangan ko manguha ng mga tain ng kalabaw, tain ng baka, tain ng kanding, tain ng manok para i-stack ko siya mga loves para matuyo, para mawala na yung amoy niya. So yun ang ilagay ko dyan sa ibabaw niya kasi napakataba yun. At tingnan nyo naman ang aking mga tinangkong, talbos ng kamuti at alugbati. O diba ang taba? At ito naman po yung mga natira kong mga luya nung una ko pang tinatanim. Kasi hindi naman ako nawawala ng luya mga loves kasi pag nag-harvest ako, iniwanan ko noong mga maliliit. Kaya hindi talaga naubos ang aking luya. Palagi talaga akong merong luya. Kaya hindi na ako nakakabili talaga sa merkado. Kasi may tanim ako. Kung gusto kong magbenta, harvest na lang ako. So ayan po ang dito sa kabila. O diba? Ang aking batungan na paano na siya. Pero may marami pa namang bunga. At ang aking mga talbos ng kamote, ang dami-dami na po dito sa kabila. So yung ginawa ko na una is doon yun sa kabila. So kagagawa ko lang nun. Pero talagang mahilig talaga ako magtanim, kaya napakasarap sa pakiramdam na magtanim ako. Kaya bibili ako ng pichay, bibili pa ako ng mga pipino. Gusto ko pang magtanim ng kung klase-klaseng mga tanim mga loves kasi gusto ko na sa kapaligiran ko lang ang aking kukunin at ang aming kakainin. O diba, napaka-presko po. Kasi wala pong medisina yon, hindi po kami nag-spray at pakaw lang po ang aking karamihan na nilalagay. At yun lang for today's video. Bye bye. Thank you for watching. Mwah!